Hindi ba't buong buhay nyo nang naririnig na kapag umabot na ng 70, kailangan mas maglakad? Na ito raw ang elixir of youth para sa inyong mga kaso-kasuan at puso. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na itong pang-araw-araw ninyong paglalakad, unti-unti pala ay sumisira sa inyong mga tuhod at yung pagtakbo na tingin ng lahat ay talagang masama para sa ating mga nakatatanda, baka ito pa pala ang maging solusyon. Parang kalokohan, di ba? Sa video natin ngayon, paghahambingin natin ang dalawang higante ng ehersisyo, ang paglalakad at ang pagtakbo. Nangangako ako, pagkatapos nitong video, iba na ang magiging tingin ninyo sa pangkaraniwan ninyong paglalakad or pag-jogging sa parke. Aalamin natin ng detalyado kung ano talaga ang makabubuti sa ating mga kaso-kasuan sa edad na 70. Magugulat kayo sa sagot. Bago natin simulan ang imbestigasyon natin, silipin muna natin saglit ang loob ng ating katawan. Isipin ninyo ang inyong mga kaso-kasuan, ang tuhod at ang hip joint o balakang. Sa pagtanda, lalo na pagsapit ng 70 taon, may natural na pagbabago na nangyayari dito. Ang cartilage na nagsisilbing shock absorber ay unti-unting kumikinis. Ang synovial fluid na siyang natural nating pampadulas ay kumukonti. Ang mga kalamnan at litid na sumusuporta sa kasukasuan ay nawawala ng dating lambot at lakas. Kaya naman, ang tanong na anong ehersisyo ang nakabubuti at anong nakasasama ay hindi lang tungkol sa pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating kilos at syempre, ang kalidad ng ating buhay. Sa loob ng maraming dekada, simple lang ang paniniwala ng medisina. Mas kaunting impact o yung mabibigat na pag-alog, mas malusog ang kasukasuan. At dahil sa simpleng ideyang iyan, nabuo ang malaking mito na lalabanan natin ngayon. Kaya, simulan na natin sa pinakamalaki at pinakanakakatakot na alamat o paniniwala. Ito yung parang luma at may gasgas na kasukasuan na humihila sa marami para hindi na umabante. Ang alamat na ito ay ganito. Ang pagtakbo, siguradong sisira sa ating mga tuhod at balakang, lalo na kung 70 na ang edad natin. Ilang dekada na tayong pinaniwala na bawat pagtapak ng paa natin sa lupa habang tumatakbo ay parang maliit na pako na tumutuldok sa kabaong ng ating mga buto at kasukasuan. Isipin niyo ang eksenang ito. Ang ating malutong na kartilago ay unti-unting nauubos sa bawat hakbang, parang lapis na kinikiskis sa liha o sandpaper. Napakalakas at napakalinaw ng analohiyang iyan, kaya karamihan sa mga senior citizen ay hindi na talaga tinitingnan ang pagtakbo bilang opsyon. Mas gusto nila ang ligtas na paglalakad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang imaheng ito ay mali sa pinakaugat? Paano kung ang katawan pala natin ay hindi lang simpleng makina, kundi isang napakakomplikadong sistema na kayang mag-ayos ng sarili? Ang mga siyentipikong pag-aaral nitong mga nakaraang taon ay nagpapakita ng ibang-ibang larawan. Isang larawan na bumabaliktad sa lahat ng ating matagal ng paniniwala. Sa bagong pananaw na ito, ang pagtakbo pala ay hindi isang maninira, kundi kung gagawin sa tamang paraan at kondisyon, isa itong tunay na kaibigan at protektor ng ating mga kasukasuan. Handa na ba kayong basagin ng lumang paniniwalang ito kasama namin? Kung gayon, makinig kayong mabuti para maintindihan natin kung bakit maganda ang epekto ng pagtakbo. Kailangan nating alamin kung paano ba talaga kumukuha ng sustansya ang cartilage, sa ating mga buto. Hindi tulad ng laman, muscles, walang ugat ng dugo ang kartilago. Kumukuha lang ito ng nutrisyon mula sa likido sa loob ng buto, yung tinatawag nating synovial fluid. Ngayon, isipin nyo na lang ang espongha. Para makahigop ito ng tubig,
kailangan mo itong pisilin at pagkatapos ay bitawan. Eksakto. Ganyan din ang nangyayari sa ating kartilago. Ang paulit-ulit na pag-load, pagdagan, na dulot ng katamtamang pagtakbo ay gumagana bilang isang pumpa. Kapag dumidikit ang paa natin sa lupa, na ilalabas ng kartilago ang mga waste products. Kapag naman umaalis na tayo, tumatakbo, hinihigop nito, parang espongha, ang sariwang joint fluid na punong-puno ng nutrisyon. Ang prosesong ito ay may technical na tawag na mechanotransduction. At ito'y napakahalaga para manatiling malusog ang ating kartilago. Kaya pala, ang matagal na pagupo, walang galaw. O kaya naman ay paulit-ulit pero mahinang galaw ay nag-aalis sa kartilago ng nutritional pump na ito. At diyan nagsisimula ang pagkasira. Ibig sabihin, ang katamtamang pagtakbo ay hindi nakakasira ng kartilago. Bagkus, pinasisigla pa nito ang pag-renew, nagiging mas malusog at mas matibay. Ang fundamental na kaalamang ito ay talagang nagbabago sa ating pananaw. Siyempre, may isang napakalaking kondisyon dyan. Kapag sinasabi nating benepisyo ng pagtakbo, ang pinag-uusapan natin ay tamang pagtakbo o tinatawag nating smart running. Hindi ito yung nag-i-sprint ka sa semento na parang hinahabol ka gamit lang ang luma mong sapatos. Para sa ating mga senior, lalo na kung 70 taong gulang ka na, ang susi ay dahan-dahan at tamang teknik. Una, ang pagpili ng surface o patungan. Iwasan natin ang matitigas na semento o aspalto dahil grabe ang impact niyan sa ating mga kasukasuan. Mas mainam ang trail sa parke, yung rubberized track sa stadium o kaya ang treadmill na may magandang shock absorption. Ikalawa, ang sapatos. Ang running shoes ay hindi lang pang display. Ito ay mahalagang gamit na nagpapa-absorb ng matinding pag-alog sa ating tuhod at likod. Dapat itong piliin ng maigi at individual na babagay sa kung paano mo ginagamit ang iyong paa. Ikatlo, ang teknik. Huwag na huwag mong igagadgad ang sakong mo sa lupa. Dapat ang takbo ay magaan lang at ang unang tatama ay yung gitnang bahagi ng paa mo. Gawin mong maikli at mabilis ang iyong mga hakbang. Sa ganitong paraan, mababawasan ng stress sa iyong tuhod at sa gulugod. At ito ang pinakaimportante. Kailangan magsimula sa unti-unti. Mag-alternate ka, 1 minutong takbo, tapos 5 minutong lakad. Unti-unti mo lang dagdagan ang interval ng pagtakbo. Sa tamang diskarte, ang pagtakbong posibleng makasakit ay magiging isang therapeutic at nakapagpapagaling na ehersisyo. Ngayon, subukan naman nating baliktarin ang sitwasyon at pag-usapan ang tungkol sa paglalakad. Karaniwan, iniisip natin na ito ay universal good, isang aktibidad na talagang safe at walang problema. Sabi nga ng marami, maglakad ka lang at magiging maayos ang lahat. Pero ito pala ay isang mapanganib na maling akala. Oo, totoo na ang paglalakad ay low-impact na ehersisyo at iyan ang malaking bentahe nito. Gayunpaman, tandaan natin, ang problema ay nakatago sa maliliit na detalye. Isipin nyo ito, naglalakad kayo araw-araw 1 oras, pero mali ang inyong postura, hindi komportable ang sapatos, at hindi balanse ang inyong hakbang. Kaya nagkakaroon ng asymmetrical load sa inyong mga kasukasuan or joints. Sa loob lang ng 1 taon, bilyon-bilyong maling galaw na ang nagawa niyan. Mga micro-trauma na hindi mo namamalayan. Sa pagtakbo, running, kapag nagkamali ka, mabilis kang makakaramdam ng matinding sakit na mapipilitan kang huminto. Pero sa paglalakad, ang mga pagkakamali sa teknik ay dahan-dahang nag-a-accumulate sa loob ng maraming taon at unti-unting sinisira ang kalusugan ng inyong mga joints. Ang resulta, pagdating ng mga edad 70, baka magkaroon tayo ng matinding arthrosis
o rayuma na habang buhay nating inakala na healthy ang ating ginagawa. Hindi natin alam, bawat hakbang pala ay nakakapinsala na. Kaya pag-aralan natin kung paano natin gagawing tunay na kaibigan at hindi magiging lihim na kaaway ang ating paglalakad. Ang pinakauna nating titingnan, lalo na kapag naglalakad, ay ang ating sawantindig or ang ating postura. Subukan mong tingnan ang sarili mo sa salamin habang naglalakad. Nakakuba ba ang balikat mo? Nakasubsob ba ang ulo mo at nakatingin ka ba palagi sa lupa? Naku, iyan ang siguradong magdadala ng problema. Ang ganyang posisyon ay hindi lang nakakastress sa leeg at likod. Dahil mali ang balanse ng katawan mo, naapektuhan din ang bigat na dinadala ng iyong balakang at tuhod. Kapag mali ang tindig, ang kasukasuan natin ay mabilis mapagod at masira sa bawat hakbang. Nagtatrabaho sila sa paraang hindi tama, kaya mabilis silang maubos. Kaya, ano ang tamang tindig sa paglalakad? Dapat nakaatras ang balikat mo. Konting iipit lang sa likod, sa may scapulae, at tuwid ang gulugod. Ang tingin mo ay sa unahan, hindi sa iyong paanan. Isipin mo na parang may humila sa tuktok ng ulo mo pataas. Parang gusto mong abutin ang langit. Dapat din na konting hawak lang sa tiyan. Huwag masyadong pigain para maging matibay ang suporta ng iyong balakang at likod. Sa simula, baka naninibago mo ka pa or nahihirapan. Pero kapag pinilit mo, magiging kaugalian mo na ito at gagawin mo na lang ng natural. Tandaan po natin, bawat hakbang na tama ang tindig, ito ay parang gamot na nagpapatibay sa katawan at nagpapahinga sa ating mga kasukasuan. Pero ang bawat hakbang na mali ang tindig, ito ay parang maliliit na pinsala na sa katagalan ay magdudulot ng sakit at tuluyang pagsira. Ang pangalawang kritikal na bagay na dapat nating pag-usapan ay ang ating sapatos. Maraming matatanda ang mas gusto lang magsuot ng malambot na tsinelas. O kaya naman ay yung mga luma at gasgas na sapatos, iniisip na okay na yan, panglakad lang naman. Pero mga lolo at lola, malaking pagkakamali po yan. Tandaan po natin, ang paa natin ang pundasyon ng buong katawan. Kapag ang pundasyon ay hindi matibay, apektado pati ang buong gusali natin. Ang sapatos na gagamitin natin sa paglalakad ay kailangang may magandang cushioning or paglambot, lalo na sa parte ng sakong, heel, para maabsorb ang puwersa or impact kapag tumatama sa lupa. Kailangan din nito ng sapat na suporta sa arko ng paa para hindi ito sumalampak o mag-collapse paloob o palabas. Mahalagang may matigas na likod, heel counter, ang sapatos para mas stable ang ating bukong-bukong. At syempre, dapat eksakto sa sukat ang sapatos. Hindi masikip at may kaunting espasyo sa harap, mga 1 sentimetro. Kapag naglalakad tayo gamit ang sapatos na lumana, lapad na, masyadong maluwag, o sobrang sikip, nagdudulot ito ng maling galaw ng ating paghakbang. Siguradong apektado niyan ang ating mga tuhod, ang balakang, at maging ang gulugod natin. Ang pagbili ng dekalidad na sapatos panglakad ay isa sa pinakamahusay na puhunan sa kalusugan ng inyong kasukasuan na magtatagal ng maraming taon. Huwag po nating tipirin ang ating pundasyon. Mag-usap muna tayo ng konti tungkol sa physics at mga numero. Pero gagawin natin itong mas simple. Yung tinatawag nating impact load. Ito po yung lakas ng pag-apak ng katawan natin sa lupa. Kapag naglalakad tayo, ang bigat niyan ay nasa bandang 1.2 hanggang 1.5 na beses ng aktual nating timbang. Halimbawa, kung 70 kilos po kayo, sa bawat hakbang, halos 100 kilos ang pumipindot sa inyong kasukasuan. Pero kapag tumakbo tayo, ang numerong iyan ay umaabot sa 3 o 4 na beses ng ating timbang hanggang 220 kilos. Kaya parang madali lang pumili, di ba?
mas safe maglakad. Pero mga lolo at lola, mayroong catch dyan. Sa isang oras na paglalakad, mas marami tayong hakbang na ginagawa kumpara sa 20 minutong pagtakbo. Kaya sa kabuuan, halos pareho lang ang total na stress na tinatanggap ng ating joints sa buong exercise. At iba rin po ang klase ng stress. Sa pagtakbo, bihira pero malakas ang mga impulses. At minsan, sabi nga, nakakatulong pa ito para gumising at sumigla ang ating cartilage. Sa paglalakad naman, ito ay paulit-ulit, matagal, at kung hindi tama ang tindig natin, ito ay parang nagbabuff o nagigrind sa ating joints. Kaya, hindi lang ito tungkol sa lakas ng impact, kundi pati na rin sa tagal, dalas, at kalidad ng bawat apak. Hindi natin pwedeng sabihin basta-basta na ang mababang impact ay laging maganda at ang mataas na impact ay laging masama. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakaimportanteng tagapagtanggol ng ating mga kasukasuan. Hindi ito mga pahid, hindi rin ito tableta o kung ano-anong magic na knee pads. Ang protektor na ito mismo ang ating mga kalamnan o muscle. Isipin ninyo, ang inyong tuhod ay parang isang delikado at mabilis masira na makina. At ang mga kalamnan sa paligid nito, ang quadriceps sa harap ng hita, ang hamstring sa likod, at ang mga muscle sa puwit, sila ang matitibay na sistema ng shock absorbers at stabilizers. Kapag malakas at nasa tono ang mga muscle na ito, sila ang kumukuha ng malaking porsyento ng bigat at impact tuwing tayo ay umaapak, naglalakad o tumatakbo. Kinokontrol nila ang paggalaw ng kasukasuan para hindi ito basta-basta lumuwag or maging unstable. Pero kung mahina ang ating mga kalamnan, lahat ng impact o biglaang pag-uga ay direktang sasalo ng kartilago at ng ating mga litid. Kaya po, dalawang tao na magkasing edad at magkasing bigat ay magkakaroon ng ibang-ibang reaksyon sa parehong aktibidad. Sa isa, malakas ang muscle kaya protektado ang kasukasuan at nakakatakbo pa rin siya nang walang problema. Pero sa pangalawa, mahina ang muscle kaya kahit paglalakad lang ay sumasakit na. Kaya ang pangunahing tanong ay hindi, tumakbo ba ako o maglakad? Kundi, sapat ba ang lakas ng aking mga kalamnan para protektahan ang aking kasukasuan sa gawaing pinili ko? Paano ba nakakatulong ang paglalakad para palakasin itong mga muscle protector natin? Ang regular na paglalakad, lalo na kung may maayos na pace or kung dadaan tayo sa bakubakong daan na umaakyat at bumababa, talagang malaking tulong para panatilihing matigas at toned ang mga muscles sa binti at puwet. Hindi nito hinahayaan na manghina o lumiit, mag-atrophy, ang mga muscles na sobrang laking benepisyo na yan lalo na kung nasa edad 70, 70 na tayo. Ang paglalakad ay isang napakagandang paraan para mapanatili ang basic na aktibidad ng ating muscles, mapaganda ang daloy ng dugo sa ating mga kamay at paa, at matrain ang ating stamina. Mas lalong epektibo ang pag-akyat sa mga burol or matatarik na daan. Direkta nitong ginagamit ang harap ng hita at ang puwet, glutes, at halos walang impact sa tuhod kapag bumababa ka. Pero dapat nating aminin, kung gusto nating lumaki talaga ang lakas at laman, mass ng ating muscles, baka kulang pa ang paglalakad lang sa patag na daan. Mas panatili lang ang ginagawa nito kaysa sa gumawa ng panibagong lakas. Kaya naman, ang paglalakad ay dapat ituring na basic na gawain lang na kailangan nating dagdagan ng strength training o mga ehersisyong pampalakas. Natututok talaga sa mga importanteng grupo ng muscles. Pero paano naman kung ang pag-uusapan ay ang pagtakbo? Sa usapin ng pagpapalakas ng mga kalamnan, muscles, mas epektibo talaga ang pagtakbo kumpara sa simpleng paglalakad. Kapag tumatakbo tayo,
Kailangan ng katawan ng mas matinding puwersa para umakyat at maging stable kapag lumalapag. Mas matindi itong trabaho para sa muscles, kaya mas napipilitan ang mga fiber na lumaki at tumibay. Ang maganda pa, hindi lang muscles sa binti at paa ang pinapalakas ng pagtakbo. Pinapalakas din nito ang tinatawag nating core muscles. Ito ang tiyan or abs at ang likod na siyang nagpapatatag sa buong katawan. Ang malakas na core ang susi sa tamang teknik ng pagtakbo at syempre para mabawasan ang stress sa inyong gulugod at mga kasukasuan. Kaya mayroong isang kawili-wiling proseso na nangyayari. Para makatakbo ka ng ligtas, kailangan mo ng malalakas na muscles. Pero ang pagtakbo mismo, kung sisimulan mo ng tama at paunti-unti, ay isa ng magandang paraan para buuin ang mga muscles na ito. Para bang nagpapalitan ng pwesto ang dahilan at resulta. Magsimula ka sa maikli at mabagal na takbo at bibigyan mo ng stimulus ang iyong mga muscles. Kapag lumakas sila, makakatakbo ka ng mas matagal at mas mabilis na siyang magpapatibay ulit sa kanila. Ang pinakaimportante lang, huwag na huwag pilitin ang sarili at bigyan ng sapat na oras ang katawan mo para masanay. Pero ngayon, iwanan muna natin saglit ang usapin tungkol sa mga kaso-kasuan at tingnan naman natin ang ating puso. Kung titingnan natin sa pananaw ng cardiology, malaking lamang talaga ang pagtakbo. Ito ay mas matinding ehersisyo para sa puso. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, nagpapabumba ng mas maraming dugo. Kaya nasasanay ang muscle ng puso at nagiging mas malakas at matibay. Ang regular na pagtakbo ay talagang nakakababa ng presyo ng dugo, ng masamang kolesterol at nagpapahusay sa paggamit ng insulin. Isa itong matibay na panlaban sa sakit sa puso at ugat, cardiovascular diseases, na siyang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa ating pagtanda. Para makuha ang parehong benepisyo sa puso mula sa paglalakad, kailangan mong maglakad ng napakabilis, halos tumakbo na, o maglakad ng napakatagal, o kaya naman ay pumili ng mga ruta na paakyat o maburol. Para sa karamihan, sa edad na 70, 70, mas epektibong ehersisyo sa puso ang 20 minutong 20 minuto light jog kaysa sa 1 oras na dahan-dahang paglalakad. Sa madaling salita, mas makakatipid ka sa oras habang sinasanay mo ng maayos ang pinakaimportante nating makina, ang ating puso. Pero huwag nating baliwalain ang paglalakad pagdating sa kalusugan ng ating puso. Naku, hindi po magiging patas iyon sa ating katawan. Para sa marami sa ating mga nasa edad 70 na, lalo na kung ngayon ka palang ulit magsisimulang maging aktibo, ang brisk walking o mabilis na paglalakad ang pinakatamang panimula. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag regular ka at may kabilisan ng paglalakad mo, yung lakas na nakakapagsalita ka pa pero hindi mo na kayang kumanta, malaki talaga ang nababawas sa panganib ng sakit sa puso. Ang pinakaimportante po rito ay ang regularity at intensity. Hindi po yung pag-alagala lang sa parke habang tumitingin sa mga halaman. Hindi po yun ang magbibigay ng sapat na benepisyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay may purpose na ehersisyo. Magsuot ng komportabling sapatos, lumabas, at maglakad ng walang tigil sa loob ng 30, 30 hanggang 40 minuto. Dapat yung bilis na medyo bibilis ang tibok ng puso mo at hihingalin ka ng kaunti. Ang ganitong klase ng paglalakad ay isang napakaganda at napakaligtas na paraan para mapanatili nating malusog ang ating cardio system. Kaya po, kung hindi na talaga kaya ng tuhod o katawan ninyo ang tumakbo, tandaan natin, ang mabilis na paglalakad ay isang napakahusay at epektibong alternatibo. Isa pa sa napakahalagang aspeto ng kalusugan
Habang tayo ay tumatanda, ay ang tibay ng ating mga buto at kung paano natin may iwasan ang osteoporosis. Ang ating mga buto, kasama ng ating mga kasukasuan, ay lalong tumitibay kapag ito ay ginagamit at nakakaramdam ng presyon o bigat. Ito ang prinsipyo na tinatawag na Wolff's Law. Para maging malakas ang ating buto, kailangan nito ng tamang impact o kung tawagin ng mga eksperto, axial load. Iyon ay ang bigat na dumadaan sa gitna ng buto. Kaya naman, sa puntong ito, mas nakalalamang na talaga ang pagtakbo. Sa bawat pagdampi ng iyong paa sa lupa habang tumatakbo, mayroong maliliit na vibration na umaabot sa buto. Ito ang nagpapasignal sa osteoblasts, yung mga selula na responsable sa pagbuo ng mas matibay at bagong buto. Dahil sa epektong ito, ang pagtakbo ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para patibayin ang buto at iwasan ang mga bali, lalo na ang delikadong hip fracture or pagbali ng buto sa balakang. Siyempre, ang paglalakad ay ehersisyo rin na nagdadala ng bigat, weight bearing, at nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng bone density. Pero, mas mababa ang epekto nito sa pagpapatibay kumpara sa pagtakbo. Kaya kung wala naman kayong malalang kontraindikasyon o bawal, ang pagsama ng kahit sandaling pagtakbo sa inyong paglalakad ay napakabisang paraan para makipaglaban sa osteoporosis at panatilihing matibay ang inyong mga buto. Pero syempre, may mga pagkakataon talagang kailangan nating iwasan ang pagtakbo. Hindi ito panlunas sa lahat ng sakit, kaya kailangan mong maging maingat at matalino sa paglapit dito. Halimbawa, kung na-diagnose ka na ng arthritis, osteoarthritis, na nasa stage 3 or stage 4, ibig sabihin, seriously damaged na ang kartilago mo. Lalo lang itong magpapalala ng sitwasyon at sasakit lalo ang tuhod mo dahil sa impact. Ang matinding pamamaga sa mga kasukasuan tulad ng arthritis na nag-aalab or may flare-up ay bawal na bawal din. Kung bago pa lang ang operasyon mo sa kasukasuan o sa gulugod, spine, kailangan mo talaga ng mahabang panahon para mag-recover. Dapat pumayag muna ang attending doctor mo at ang physical therapist bago ka muling tumakbo. Ang sobrang timbang or obesity ay nagdudulot din ng matinding stress sa ating joints. Mas mainam na mag-umpisa sa paglalakad, paglangoy, swimming, at mga pampalakas na ehersisyo. Subukan lang tumakbo kapag nabawasan na ang timbang at lumakas na ang iyong mga kalamnan. Sa anumang sitwasyon, bago mo simulan ang pagtakbo, lalo na kung nasa edad 70, 70 ka na, obligado na kang magpakonsulta sa isang ekspertong doktor, orthopedic o sports physician. Hindi ito basta formalidad lang. Ito ang magiging garantiya at susi para sa iyong kaligtasan. Paano kaya kung gusto mong makuha ang benepisyo ng paglalakad at pagtakbo, pero ayaw mong mapahamak at masaktan ang mga tuhod mo? Mayroon bang tama lang, yung sakto? Oo, meron. At ang tawag dyan ay Nordic walking or Scandinavian walking. Aba, napakagaling nitong naimbento dahil sabay-sabay nitong nasosolve ang maraming problema. Kapag tama ang teknik mo sa paggamit ng mga special na tungkod, hindi ka lang basta humahawak para umalalay. Ang importante, itinutulak mo pababa ang lupa gamit yang mga tungkod at may dalawang napakagandang epekto yan. Una, dahil nagtutulak ka, napupunta sa mga tungkod at sa balikat mo ang malaking bahagi ng bigat mo. Ang epekto, nababawasan ng stress sa tuhod at sa balakang mo ng mga 30%, 30%. Kaya mas magaan sa katawan itong Nordic walking kumpara sa normal na paglalakad. Pangalawa, gumagana rin ang mga braso, balikat, likod, at pati na ang tiyan mo. Ibig sabihin, hindi lang pala paa ang tinitrain mo. Halos 90%, 90% ng muscles mo ang napapagana.
Kaya ang simpleng paglalakad nagiging kumpletong full body exercise. Nakakabawas pa ng timbang dahil halos 1.5 times mas marami ang calories na nasusunog mo kumpara sa ordinaryong lakad. Plus, ang ganda pa ng epekto nito sa puso mo. Hindi naman daw mahirap pag-aralan itong tinatawag na Scandinavian walking, pero napaka-importante na gawin mo ito ng tama. Ang karaniwang pagkakamali ng mga nagsisimula ay ituring lang itong parang simpleng paglalakad na may tungkod. Ipatatapat lang nila ang mga pamalo sa harap. Hindi iyan ang tama. Ang tamang teknik ay kahawig ng paggalaw ng isang nag-iski. Sa paghakbang, dapat una ay tumapak sa sakong, tapos dahan-dahang igulong ang bigat patungo sa dulo ng paa. Dapat magkasalungat ang galaw ng iyong kamay at paa. Kapag umabante ang kanan mong paa, dapat sabay naman ang kaliwa mong kamay at ganoon din sa kabila. Ang mga braso ay dapat bahagyang nakabaluktot sa siko at ang pagkilos ay dapat manggaling mismo sa balikat, hindi lang sa siko. Itatayo ang tungkod sa lupa, halos katapat lang ng gitna ng paa na nasa likod. Ito ang pinakamahalaga. Sa dulo ng bawat galaw, kailangan mong itulak ng malakas ang pamalo habang inuunat mo ng buo ang iyong braso sa likuran. Itong pagtulak na ito ang nagbibigay ng tamang epekto. Napapahinga ang mga paa at nae-ehersisyo naman ang itaas na bahagi ng katawan. Pinakamainam sana kung kukuha ka ng ilang aralin mula sa isang sertipikadong instruktor para maituro niya sa iyo ang tamang teknik. Hindi naman nakakasama kung mali ang iyong galaw, pero kaunti lang ang mapapakinabangan mo. Ngunit kung tama ang paggawa, ang Scandinavian walking ay magiging parang isang elixir o lihim na pampahaba ng buhay at kalusugan. Pero tandaan ninyo, higit sa lahat ng payo o kahit pa anong research ng siyensya, ang pinakasimpleng alituntunin na ito. Pakinggan nyo ang sarili nyong katawan. Sa edad nating 70, napakalaki na ng inyong karanasan sa buhay. Kaya ang inyong pakiramdam, ang kutob ng inyong katawan, iyan ang pinakamapanaligang tagapayo. Wala ni isang doktor, wala ni isang trainer ang nakakakilala sa inyong katawan kundi kayo mismo. Kaya kapag habang naglalakad or tumatakbo kayo at nakakaramdam kayo ng matinding kirot sa inyong kasukasuan, hindi yan sakit na kailangan ninyong tiisin dahil nakakabuti raw. Senyales, yan na may mali. Baka mali ang sapatos ninyo. Baka hindi tama ang inyong paggalaw. Or baka masyadong mabigat ang inyong inehersisyo. Ang sakit ay ang paraan ng katawan na nagsasabi, tigil muna, kailangan mong pag-aralan ang sitwasyon. Kailangan nating matutunan kung paano maiba ang magandang pagod ng muscles sa masakit na kirot ng joints. Yung una, ibig sabihin, maganda ang inyong training. Yung pangalawa, may problema. Huwag nating baliwalain ang mga senyalis na ito. Magpahinga, magpabuti, at kung talagang hindi nawawala ang sakit, huwag kalimutang kumonsulta sa doktor o espesyalista. Ang husay na makinig at damhin ang inyong katawan, iyan ang pinakamalaking sikreto para maging ligtas at epektibo ang pag-eehersisyo sa kahit anong edad. Mahalaga ring tandaan natin ang epekto ng pag-eehersisyo sa ating isip at damdamin. Ang paggalaw ng katawan ay hindi lang tungkol sa mga kalamnan at kasukasuan, kundi pati na rin sa ating kalooban at kalusugan ng isip. Dito, ang pagpili sa pagitan ng paglalakad at pagtakbo ay dapat ding nakabase sa kung ano ang gusto mo. Para sa iba, ang tahimik at dahan-dahang paglalakad sa parke ay ang pinakamainam na paraan para kumalma ang isip, makapag-isip ng maayos at maalis ang stress. Nagbibigay ito ng pagkakataong namnamin ang kalikasan at makasama ang sarili. Pero para naman sa iba, ang simpleng pagtakbo, kahit maikli at mabagal lang,
ang nagbibigay ng malaking karga ng sigla at enerhiya. Ang sikat na runner's high o labis na kasiyahan na dulot ng paglabas ng endorphins, hindi ito gawa-gawa lang. Totoo na nakakatulong ito sa paglaban sa pagkabalisa at lungkot. Isipin ninyo, ano ba talaga ang nagdadala ng mas maraming kasiyahan at kaligayahan sa inyo? Ang ehersisyong ginagawa ng sapilitan at walang gana ay siguradong hindi magiging regular. Subalit, ang kilos na nagbibigay sa inyo ng positibong pakiramdam ay magiging parte na ng inyong buhay at ito ay makakabuti sa inyong katawan at kaluluwa. Kaya piliin ninyo kung ano ang talagang gusto ng inyong puso. Kaya paano nga ba tayo makakapagsimula ng ehersisyo o baguhin ang ating routine ng ligtas, lalo na kung nasa edad 70 na tayo? Tandaan, ang sikreto diyan ay dahan-dahan. Kung matagal na tayong hindi nagkikilos o matagal nang nauupo lang, huwag nating piliting agad na mag 10,000 steps o tumakbo ng 1 kilometro. Magsimula tayo sa kung ano ang komportable para sa atin. Halimbawa, maglakad muna ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos ng 1 linggo, dagdagan lang natin ang oras ng 5 minuto. Kapag kaya na nating maglakad ng tuloy-tuloy ng 40 hanggang 50 minuto sa masiglang tempo, doon na natin pwedeng isipin na dagdagan ng kaunting takbo. Subukan natin ang tinatawag na Galloway Method. 4 minutong lakad at 1 minutong jogging o dahan-dahang takbo. Ulitin natin itong cycle ng ilang beses. Kung ayos lang ang pakiramdam, sa susunod na linggo, gawin nating 3 minutong lakad at 1.5 minutong takbo. Sa ganitong paraan, ng napakadahan-dahan at paunti-unti, masasanay natin ang ating mga kasukasuan, litid at kalamnan sa bagong bigat ng ehersisyo. Kasabay nito, tandaan na magdagdag ng simpleng pampalakas na ehersisyo. Squat gamit ang upuan o chair squat, pagangat ng sakong o calf raise at glute bridge. Iyon ay ang pagangat ng balakang habang nakahiga. Ito ang magpapalakas sa ating muscle protectors at gagawing mas ligtas ang lahat ng ating ginagawa. Ano na nga ba ang napagdesisyunan natin? Pagdating sa edad na 70, ano ba ang mas maganda, maglakad o tumakbo? Ang pinakaimportanting lesson dito ay mali ang isipin na magkaaway ang paglakad at pagtakbo. Ang tunay na kalaban ng ating mga kasukasuan, joints, ay hindi naman ang mismong ehersisyo, kundi ang hypodynamia o ang kawalan talaga ng galaw at syempre, ang maling paraan ng paggalaw. Kaya natin na ang paglakad na may masamang postura at maling sapatos ay mas nakakasama pa kaysa sa masamang pagtakbo. Kung ito naman ay tama ang teknik, maganda ang sapatos at sa malambot na lugar ginagawa. Ang saktong pagtakbo ay mas makakapagpatibay pa ng buto, kartilago at muscle natin kumpara sa paglalakad. Pero, syempre, ang mabilis na paglakad o kaya ang Nordic walking, yung may tungkod, ay mahusay at ligtas na paraan para manatiling malusog, lalo na doon sa mga bawal talagang tumakbo o hindi lang talaga gusto. Kaya ang tamang sagot sa tanong na yan ay hindi either or na kailangan mamili, kundi both and, parehong pwede. At higit sa lahat, paano? Nakadepende ang inyong desisyon sa kalusugan ninyo, sa inyong kondisyon at sa inyong gusto. Pero, tandaan, ang pinakaimportante ay kung paano ka gumagalaw. Ay naku, ito na talaga ang big reveal. Parang sa tagal ng panahon, mali pala ang focus ng takot natin. Lagi nating sinisisi ang running, pagtakbo. Pero pwede ka ring masaktan kahit sa simpleng walking, paglakad lang. Ang pinaka nakakashock na katotohanan, ang katamtamang impact load ay hindi pala destroyer, kundi ito ang essential na stimulus para maging malusog ang ating mga buto
at kasukasuan. Tandaan, ang tunay na tagapagtanggol ng ating joints ay hindi ang pahinga, rest, kundi ang malalakas na muscles na dapat laging tinatrabaho. Ang importante, hindi what ang ginagawa mo, tumakbo ka man o naglakad, kundi how mo ginagawa. Aling sapatos ang suot mo? Kumusta ang posture mo? Saang surface ka naglalakad? At gaano ka ka-regular gumalaw? Ito ang pinakadiin. Ang pinakamalaking perwisyo sa kasukasuan ay hindi ang paggalaw, kundi ang pagtigil sa paggalaw. Kaya ito ang main conclusion natin. Gumalaw tayo. Pero syempre, do it with wisdom or gumalaw ng may alam. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtiyagang tapusin ang video na ito. Sana ay naging helpful ito sa inyo at nakatulong para burahin ang mga lumang health myths. Kung nagustuhan nyo ang mga impormasyon, syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa susunod naming mga interesting discussion. Ngayon, may tanong ako sa inyo, mga ka-health. Ano ba ang mas gusto nyo, walking or running? At napansin nyo ba kung gaano kaimportante ang sapatos o ang surface na inaapakan ninyo sa pakiramdam ng inyong joints? I-share nyo po ang inyong experience sa comment section. Napakalaking tulong nito sa iba pang nanonood. Maging healthy po tayong lahat at gumalaw ng may tuwa.